Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at sa mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan nating basahin ngayon ang sulat sa mga taga-Kolosas. Maraming mga Bible scholars ang naniniwala na ang liham na ito ay hindi talaga sinulat ni Pablo. Kaya nabibilang ito sa tinatawag na Deutero-Pauline letters. Sabi nila na maaring ito ay sinulat ng isa sa mga alagad ni Pablo. Nasasabi nila ito dahil sa iba ang style ng liham na ito sa mga liham na totoong nanggaling kay Pablo. Ganun din ang theology at katuruan dito. Kakaiba sa mga authentic letters, lalo na ang katuruan tungkol sa simbahan. Ito ay medyo kakaiba sa mga totoong sulat ni Pablo. Sa pagbabasa ng liham na ito, makikita natin na hindi si Pablo mismo ang naunang magpahayag ng magandang balita sa mga taga-Kolosas. Natutunan nila ang tungkol sa mabuting balita mula kay Epafras, isang kamanggagawa ni Pablo. Inamin ni Pablo na nabalitaan lang niya, maaring kay Epafras mismo o sa isa sa mga leaders, ang tungkol sa pananampalataya ng mga taga-Kolosas. Gusto niyang i-affirm at palakasin ang pananampalataya nila. Kaya isinulat ang liham na ito. Kahit na ang sulat na ito ay galing direkta kay Pablo o hindi, tinatanggap ng lahat na ito ay salita ng Diyos. Inspired by the Holy Spirit ang mga nakasulat dito. Kaya pinananiwalaan natin ito. Narinig po natin ang sinulat ni Pablo. Nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang inihanda para sa inyo doon sa langit. Ito po ang isang summary ng katangian ng pagkakristyano natin. Pananampalataya kay Jesus.
pag-ibig sa kapwa, at pag-asa para sa langit. Hindi po mapaghihiwalay ang pananampalataya at pag-ibig. Sa totoo lang, napapatunayan na tayo ay may pananampalataya dahil sa tayo ay umiibig sa kapwa. Nagiging buhay ang pananalig sa Diyos dahil sa ating pagmamahal sa kapwa. Nagtsatsaga tayong manampalataya at umibig dahil sa tayo ay may pag-asa na ang mga ito'y may gantimpala sa langit. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Kaya dito ay makikita natin ang 3 theological virtues na magkaugnay sa isa't isa: faith, love, and hope. Tingnan po natin kung mayroon at malakas ang 3 virtues na ito sa ating buhay. Matatag ba at buo ang ating pananampalataya kay Hesukristo? Hindi lang sapat na manampalataya sa Diyos. Pati ang mga Muslim at ang mga Hudyo ay nananampalataya sa Diyos. Tayo ay Kristiyano kasi nananampalataya tayo kay Hesukristo, ang Diyos na naging tao. Nakikilala natin ang Diyos Ama dahil kay Jesus. Siya ang tanging daan patungo sa Ama. May pagmamahal tayo sa kapwa. Sinabi sa atin ni San Juan sa kanyang liham na hindi natin maaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin minamahal ang kapwa natin na ating nakikita. Ang ating kapwa ay paraan ng ating paglapit sa Diyos. Anong ginagawa natin sa kapwa? Lalo na sa pinakaaba, ay ginagawa natin kay Jesus. May pag-asa ba tayong makamta natin ang langit? Hindi lang tayo makalupa. Dumadaan lamang tayo sa lupa. Tayo ay makalangit. Sana hindi mawala ang ating pananaw at paghahangad ng langit. May pagpapatuloy natin ang ating struggle sa lupa dahil sa langit na nag-aantay sa atin. Hindi ba natin mai-imagine ang kagandahan at kabutihan ng langit na nag-aantay sa atin? Kaunting langit lang, sulit ang lahat ng paghihirap natin dito sa lupa. O Panginoong Diyos, patatagin mo ang aming pananampalataya kay Jesus. Pag-alabin ang aming pag-ibig sa kapwa at pasiglahin ang aming pag-asa sa iyong tahanan sa langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.